Magsilod po ang lahat bilang tanda ng paggalang sa ating banal na espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Anong bagay na hindi maikakamit o makakamtan kung sa pagsusumakit at pagsusumikap kaakibat ang pananalig? Paano ka gugutumin ng tiyan kung malapit sa damdamin mo't kalooban ay amang mahal? Paano ka magugulumihanan kung laman ng isipan mo ay kanyang mga banal na aral? Paano ka maliligaw kung ang tuntunin niya ang iyong niloloob at ginugustong lubusan? Paano ka magdadalamhati kung siya nga ang sa puso mo ninuman? Bilang anak kang tinamtan mo ay ang tunay na bumuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa simula, walang tugot ang paghahandog ng Ama, ang paggamit niya sa lupa. Kaya kung marunong magbasa ng Biblia ang tao at tuwirang naunawaan ang binabasa at ang Espiritu ng Ama ang taglay nila, ano nga bagang hindi mo matututunan bilang anak niya? Kaya't may pag-aaral upang matuto, kaya't may pagkain upang mabusog, kaya't may pagpapahinga para makapagpahinga ka kung napapagal ang katawan mo, pagod na pagod ka na. Ang lahat ng salita ay may kaakmang gawa, at ang lahat ng nagsalita ay tao dito sa lupa. Ngunit ang pinagmumula ng salita, pawang kabutihan at kabanalan sa Ama nagmumula. Alalaumbaga, maari ka bang makapagwika ng salitang banal kung ang laman ng isip mo ay masama? Maari ka bang magbigkas ng kabanalan kung ang laman ng puso mo ay galit? Kaya't kailangan ang bawat kataga ng Ama pinagninilayan, pinagbubulayan upang pakinabangan, sapagkat ang Ama nga ang katotohanan at buhay, marapat na siya'y pag-ukulan ng pansin ng sinuman. At kapag ang lahat ay nangatuto sa kanyang kagustuhan, ay gumusto, sa kanyang kalooban, ay dumama, sa kanyang kautusan, ay sumunod, sa kanyang panukala, doon nakasalig ang diwa, kailan may walang maliligaw dito sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Mula sa Eklesiastiko. May mga namahala ng mga kaharian. May mga nabantog dahil sa kanilang lakas. May mga iba't ibang kaganapan na naging dalubhasang tagapayo
at ang iba'y nagpahayag ng kalooban ng Diyos. Mayroon ang mga naging taga-akay ng buong bansa. May pinunong naglagda ng mabubuting batas. Mga dalubhasang nagturo ng magagandang aral. At mga paham na lumikha ng malalalim na talinghaga. Mayroon namang gumawa ng mga awit at humabi ng mga tula. Ang iba namay naging mayaman at makapangyarihan at namuhay ng tahimik sa kanilang tahanan. Silang lahat ay ginalang habang sila'y nabubuhay at kinilala ng madla noong kanilang kapanahunan. Mayroon sa kanilang nag-iwan ng matatag na pangalan at patuloy pang pinapupurihan magpahanggang ngayon. Mayroon namang hindi na natatandaan ni numan at lubusan ng naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito. At ngayon din ang nangyari. At gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginawa ay hindi pa nalilimutan. Patuloy na mananahan sa kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan dahil sa tipan ng Panginoon. Nanatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Malaon ang nalibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa rin buhay ang kanilang pangalan. Matatanyag sa mga bansa ang kanilang katalinuhan at patuloy silang pararangalan ng buong sambahayan. At binaybay na ang mga sumunod pa mga ginamit sa lupa. Ilan lamang ang aking sasambitin at sa inyo ituturan, katulad ni Noe at ni Abraham. Sapagkat napakaganda ng kanilang naging karanasan at napakalawak ng kanilang naabot. Napakabuti ng kanilang kinamtan. Sa kanila mismo nagsimula ang tao sa lupa, na dumami pawa. At doon nagsimula, kaya ang bilang ng tao sa lupa ay naging laksa. Upang matupad at maganap ang tinura ng Amang Dakila, pupunuin ko ang daigdig, lalaganap sa buong lupain ng lupa ang aking mga salita. At ito'y walang pagkabula, tuwirang naganap dito sa lupa, at tuwirang hayagang ipinabatid at iniulat ang mabuting balita. Noon, ngayon at kailanman, hindi ito mapapakli, hindi ito mawawala, ni hindi maglalaho, sapagkat ito'y noon pa ay tinura na ng Ama. Ang kanyang salita ay mabubuhay sa lupa. Subalit na buhay man, hindi pa rin lahat ay nakaunawa, kaya't patuloy siyang nagbababa, patuloy siyang nagbabahagi at patuloy siyang gumagamit ng tao sa lupa. Sa panahon mo, ginamit ka ba? Magalak ka at magpuri.
Di man ganap na matulad ka sa mga ninununyo na nakaraang naitala at nakilala sa buong daigdig, ang Ama naman ang nakakilala sa iyo kung sino ka at anong ginagawa mo. Hindi ba sapat itong maligaya ka na? At yun ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kung tuwiran nga lamang dadamhin ng tao ang kalooban ng Ama, sino ang gagawa pa ng masama sa kapwa niya? Kung dadamhin nga lamang ng bawat isa ang masakit sa kanya, sino pa ang gagawa ng makasasakit sa kapwa niya? Kung nababatid nga lamang sa bandang huli ang parusa, sino pang magnanasang siya'y magkasala? Kung nababatid lamang ng anak ng Ama, ng mga anak niyang tinatawag sa lupa, na kung wakas ng buhay niya at di siya nakilala, walang silbi ang naging buhay na pahiram sa kanya. Hindi kaya't hahanapin lahat siya at pag-uukulan ng pansin ang mga salita niya? O aking mga minamahal, magnilay kayo at magbulay, magtantong tuwiran sa aking tinuturan. May paham, ngunit ano ang kadalubhasaan? Iba't iba nga ang mga salita, ngunit may akma at kaakmang gawa. Tulad ng liwanag at dilim, magkaiba ang dulot sa tao. Kapag liwanag ang nasa iyo, unawa mo'y malawak na totoo, madidimlan pa kaya yaong isip na taglay mo. Subalit kung nadidimlan yaong kaisipan, di kailanman ikaw makakaisip ng mabuti tao. Kaya't ang wika ng Ama, lilinisin ang karumihan, papatayin ang kadiliman, marapat na mangibabaw, yaong kalinis at kapurihan, at ang aking liwanag sa tao'y maging taglay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang bawat ginamit nagkaroon ng kaukulan, subalit lahat ng kaukulan nilang kinamtan, di magiging kaukulan ng sino man. Kanya-kanyang kapalaran, kanya-kanyang ginagampanan, ngunit ang marapat kamtin ng lahat ay isa lamang, yung Amang sa kanila'y ganap na bumuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakahiwaga naman. Saan kaya nagmula itong balat ng palay na ito? Ganyan kabuti ang Diyos. Ang palay kapag binalatan mo, makikita mo na yung kulay ng bigas, di baga? Eh ang tao, maari kayang balatan para makita ang kulay niya? Hindi. Kahit na anong gulay, gayon din. Makikita ang tunay na laman ng loob. Ngunit alam niyo baga, maaaring mahugasan at mabalatan ang loob ng tao kung ang Espiritu ng Ama ang tatanggapin ng bawat isa. Hindi na kailangang balatan ka, gamitan ka ng piler o kutsilyo. Ngunit, malilinisan kang buo ng Ama kapag tinanggap mo siya sa puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nakatulog na siya.
manalig kayong mamatay na yung kanyang mga bakterya. At mawala na ang kanyang mga infeksyon. Buhay ba ang Ama? Aking Ama, ang wika ng tao. Yaon pala'y nagbubuntong hininga lamang ito. Hindi pala tunay na pagtawag at pagsambang tawag niya'y Ama, kundi may hininga pala, pabuntong hininga lamang dahil naghihinagpis siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Kay sarap sambitin siya, o aking Ama, paruron ako sa iyo. Nais kong makapiling ka, kaya't ang layon ko'y papuri at parangalan ka sa bawat araw ng buhay ko. Di kaya masaya siya? Di kaya maligaya siya? At habang pinasasaya mo siya at pinaliligaya, ikaw ba namang nagpaparangal sa kanya, palulungkutin ka? Palulumbahin ka? Pahihirapan ka? Hindi gaya, sabi ng tao. Hindi kaya. O kaya. Marinig mo ang bata ngayon. Kaya. Di niya alam kung ano ibig sabihin ng kaya. Pero nasasabi niya yon. Bakit? Naririnig niya lang yon. O kaya. Di ba pag batang nagsalita, natutuwa ka, natatawa ka? Marinig mo sa matanda yung gayon, manunuya. Di ba nakatutuya? Di ba matutuya ka? Di nga. Ang sagot naman niya ay, di nga. Kaya. Ang tao talaga, ang daming gustong sabihin eh. Puro panunuya pa. Bakit kaya hindi sabihin yung nakakatuya? Salip na nakatutuya, nakakatuwa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ay mga taong mahiling magsalita ng nakakatuya, ano? Ngunit alin ang mas magandang pakinggan, ang nakakatuya o nakakatuwa? Ba't kaya ginagawa ng tao ang nakakatuya? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Mula kay Marcos. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya, kasama ang 12. Palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na ng mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nagugutom din pala si Jesus, sabi ng tao. Natural. Pagkatao kasi siya eh. Di baga. Hindi, di kaya. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita, kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at pinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay, dalangina ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus.
sapagkat natatakot sila sa kanya. Yung palang dahilan. Dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo, ganyan ang taong mainggitin. Pagdating ng gabi, lumabas na naman sa lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Namatay ang igos sa salita lang? Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo. Namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin ni numan sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya." Maliwanag. Ang tao ay walang kapangyarihang gumawa ng sinasabi niya. Ngunit sa malalim at matapat na pananalig ng tao sa Ama, pinatutupad niya ang sinabi niya alang-alang sa pananampalatayang totoo sa Kanya. Kaya naman ang salita ng tao, kung hindi ito totoo at di mula sa Ama, hindi magaganap. Sapagkat, lalo na nga kung panunuya, di nga. O kaya, anong kapangyarihang luluwal sa gayong salita? Ngunit sabihin mo tao, parangal at papuri sa iyo, nananalig akong patutupad mo at magaganap ang mahirap para sa akin, sapagkat madali mong gawin yan, amang aking pinagtitiwalaan. Di nga ba't may kapangyarihang daratal upang patutuhanan ng Ama't totoo siya? At siyaan ang ginampanan ng Sang Jesucristong pinaghari sa lupa. Kaya't ang tao'y nainggit, humanap ng paraan at kaparaanan kung paano sisiluin, ngunit hindi masilo sa mabubuting salita. Humanap ng kaparaanan kung paano papatayin, ngunit hindi pa naganap dahil hindi takda. Nang itinakda na, hindi man hinanap, ang Kristo mismo ang nagsalita. Huhulihin, at ang sino mang humalik sa kanyang pisngi, siya. Si Judas ngang nagkanulo sa kanya. Sapagkat siyaon ang usapan nila, hahalik ako sa pisngi niya. Tanda ng iyon na ang tenuran. Mga minamahal, anong ibig kong iluwal sa inyo, ganang pagkatao di mababaybay ito? Ngunit patutuo lamang ng Ama at noong paman ay batid niya na ang pabulong mo man sa hangin, narinig niya man din. Sinabi mo sa dilim, nakita sa liwanag, sapagkat siya ang katotohanan at buhay noon pa man. Kaya't anong sa kanya'y malilihim, huwag mong ilihim sa kanyang yung damdamin. Sapagkat batid niya kung ika'y nasasaktan at nahihirapan, kung tunay na matwid at makatotohanan ang iyong layunin, ika'y kanyang palalayain. Sapagkat wala siyang paninimdim kanino man, ngunit ang tao'y may paninimdim. Wala siyang paghihinanakit kanino man, ngunit ang tao'y mapaghinanakitin. Wala siyang puot na tinatanim, ngunit ang tao ang nagtatanim. Kaya naman ang Espiritu niya, ito ang pinapatay sa lahat ng may pusong tinanim ay puot at galit yan. Upang manaigang sa Ama, at maghari nga'y siya, matupad ang kanya, masunod ang sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. May layunin ka ba? Maari mong mithiin ang anumang layunin mo na di mapipinsala ang kapwa mo.
Ngunit kung nakakapinsala ka ng kapwa mo, ang gusto mo'y huwag mo nang ipagpatuloy dahil alam mong masasaktan ka rin balang araw kung anong ginawa mong di mabuti kanino man. Sapagkat, yaon ang Ama, gayon siya, ang masakit ay di niya dulot, ngunit nagdudulot, tao lamang na binuhay niya na sa kanya'y nakalilimot. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubosang sa inyo'y kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pagdating ng gabi, lumabas na naman ang lungsod si Jesus at ang kanyang mga lagad. Kinaumagahan, pagdating nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Bakit ko inulit? Pag nilayan ninyo ang mga salitang ito, mayroon bang balakid sa buhay nyo? Na di ninyo kagustuhan at di ninyo kalooban? Ang nais ninyo'y makapagpatuloy kayo sa mabuti niyong gampanin at inyong tinutupad ang kabutihan? Tandaan ninyo, anumang bunga na masarap at matamis, masarap kainin yan. Ngunit anumang halamang hindi namumunga, walang silbit kabuluhan siya, lalo't di magagamit man lamang ang kahoy niya, maging ang kanyang punong naturingang pinatanda pa. At yaon ang ibig sabihin ng Ama, wala kang silbi tao. Katanda mo na di ka pa namumunga. Paano na ang mangyayari sa'yo? Di ba't mas marapat pang mamatay sa'yo kung di ka mamumunga ng kabutihan niya, kung puro na lang kasama ng taglay mo? At sa pananalig at pananampalataya ng tapat sa Kanya, humiling ka at pagbibigyan ka. Tapatan mong ibigay sa Ama ang kalooban mo at ipadama mo kung tunay at tapat kang anak niya. Patototohanan din niyang tapat siya sa kanino mang tao. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Alala umbaga, kung ang pawis sa inyong balat ay napadaratal, na ibubuka ang inyong balat na hindi nyo namamalayan, sumusuot, lumuluwal sa inyong mga butas na turingan, nawala kayong kamalayat ni hindi nakita ng sinuman, ano nga bang di kaya ng Ama kung pananalig nyo'y tapat sa Kanya? Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninuman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat. Kayo, kung sabihin mo sa sarili mo, umalis ka na sa kasamaan mo, tumalon ka sa kabutihan, iakyat mo ang iyong kabutihan, tawirin mo ang mabuti kailanman, at di ka kailanman mapapahamak sa sanlibutan. Sapagkat ang Ama mong sa'yo'y bumuhay ay may kaparaanan upang ilisya ka sa hindi tamang daan. Doon makikita mo kung paano siya mamaraan sa buhay mong kinamtan, di ka malulumbay. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon.
Di bagat sa tuwin ay tinuturan sa inyo, yaong awit na patuloy na inaawit bawat araw. Alam kong may magagawa ang Ama. Ang kinin mo, yamang sinabi mo, hiniling mo, ang kinin mo, huwag kang mag-alinlangan na magaganap at matatanggap mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng Ama ang inyong mga sala. Sapagkat ang Amang nasa langit ang siyang nakababatid. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin ninyo makakamtan ang kapatawaran. Kaya't kung minsan, hirap na eka ako, bakit hindi pa ako makalaya? Ikaw mismo ang ayaw magpalaya. Palayain mo sa puso mo, palayain mo sa isip mo ang di tama at marapat. Magaan kang palayain ng Ama upang tuparin niya ang sayo'y makagagalak at magbibigay lugod. Sapagkat kung tuwiran mong ginugusto ang payapa at mabuting buhay, loloobin mo ang lahat ng hindi dapat para sa iyo ay gawin mong alisin. Yamang sinusunod mo at tinutupad mo ang nais ng Ama sa iyo. Suriin, baka may kulang pa ng mapunuan. Suriin, baka may labis ng maawasan. Suriin, baka may kamalian pa ng maituwid. Suriin, baka kulang pa ang pananalig at pananampalataya. Nang mabigkas ng Ama sa iyo, anak, dagdagan mo pa nang makamtan mo na ang layon mo at nasa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos, mapuspos kayong ganap, magliwanag kayong higit. Bakit? Sapagkat ang liwanag ang magiging susi para makita mong lahat ng ikabubuti ng iyong sarili. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Walang pinagkaiba. Gusto kong magbago, bakit di magawa ko? Kasi pinananaig ko ang sarili ko. Buhay ba ang Ama? Gusto kong bumuti, ngunit di magawa ko kasi ang nais ko, siyang sinusunod ko. Yaon yun, iyon yun. Ngunit kapag inuna mo ang kalooban ng Ama, walang di magbabago at di babaguhin totoo. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Totoo naman kaya ako? Tanungin mo sarili mo. Simple lang. Totoo kaya ako sa ginagawa ko? O ang sinasabi ko lang ang totoo? Binibigkas ko'y totoo, ngunit ang puso ko'y di totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahin inyong kamtan. Pakatandaan ninyo, kung dito sa puso nyo'y wala na kayong nararamdaman, kundi galak at pagmamahal, kay gaan nyong pasanin, yaong sa inyo'y dalahin. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya man
Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Baka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggap din. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalig ka. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Di na siya humihingal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kahirap kaya nung sinasanksyon. Diba? Pagmasdan mo lang, parang hirap na hirap kang tumitig, lalo na sa bata. Kapag sinasanksyon ng plema, diba ga? Nakikita na ba kayo ng ganon? Yung sinasanksyon? Alam niyo po, sabi ko,
Ang tao para na lamang hayop, yung pag nilalagyan ng mga palibhasa, hindi silang nasasaktan. Chut na chut. Diyos ko, Panginoon. Sabi ko, Ama, pwede po bang magbigay naman kayo ng ibang kaparaanan sa mga nag-aral na hindi naman sobrang sakit na nararanasan? Namamatay na rin naman. Tapos patay ka rin. Ang daming hirap at sakit, nakakaiyak po yun, di ba? Hilingin nyo sa Diyos sa masamang panalangin na matuklasan naman ng science, yung hindi mga ganong hirap ng pasakit naman sa katawan, na pwedeng gumaling sa iba't ibang kaparaanan na gamot na lang lalagukin, wala na yung ganon. Buhay ba ang Diyos? Di nyo po ba yan na pag-aaralan? Alam niyo po, ako hinihiling ko yan sa Diyos. Hinihiling ko sa Ama. Nawa naman turuan ng mga nag-aral na wag na puro machinery. Wag naman puro wag naman puro machinery, puro mga machine. Hirap. Alam niyo po, nang pinapunta ako sa hospital ng Manila, hindi na ako magsasabi kung anong hospital, dalawa yon para sa mga bata. Tapos nang tinanong ko, anong sinasabi dyan? 1 taon na nga po dito ito eh. 1 taon? Nakaratay doon, 1 taon? Ko naman, Ama ko. Alam niyo po, kakaawa, di ba? Ang mahirap noon, di bali sana kung nabuhay. Yung ang tagal na pinaghirapan ng katawan, lugmok na. Pagkatapos pati bulsay, hirap na hirap pa. Mabuti kung mayaman, nadukot na lang ng dukot sa bangko. Dahil mayaman. Paano yung wala? Alam nyo ba kung bakit ito'y gawaing binigay ng Ama? Ba't di nyo mapagnilayan? Ganon kabuti ang Ama. Ganyan siya kabuti. Ibinigay ang gawaing ito sa mananalig at mananampalatayang tapat at totoo. May pamamaraan at kaparaanan siya. Ang kahabag-habag na makikita mo, nakaratay. Oo, sige, halimbawa'y mayaman ka, nasa sweet room ka na. Sweet room na tinatawag. Yung katawan mo na sumusuko na wala ka namang alam na. At pagkatapos ay luluwal ka ring walang alam. Diba? Pwede namang hilingin sa Ama yan. Ibigay ang pamamaraan na hindi gayon kahirap. Yung mamatay ka, na pumikit ka, hindi ka nagkanda hirap-hirap. Tusok doon, tusok dyan, dugo doon. Biyak dyan, biyak doon. Diba? Di ba ninyo na pagninilayan yan? Dinatal ang salitang ito. Ni ayaw kong mapingasan lupa niyong katawan, buo kong binigay, walang sugat ni saman, ngunit tao ang nagbiyak ng biyak. Kaya nakakalungkot po. Manghingi kayo ng kaparaanan ng Ama. Humingi kayo ng katalinuhan sa Kanya. Humingi kayo ng lakas sa Kanya. Bibigyan niya kayo. Humingi kayo ng kapanatagan. Humingi kayo ng kagalakan. Humingi kayo ng kasiyahan.
Nasa kanyang kaparaanan yan. Maibibigay sa inyo yan. Hindi yan binibili, hindi yan binabayaran. Binibigay lang yan. Kapahingahan ng kaisipan, kapanatagan ng kalooban, kapayapaan, kagalakan, kakontentuhan, sa Kanya magmumula. Sa puso mo yan nararamdaman. Sa isip mo yan nakapananahan. Anong silbi ng salapi? May dinudukot ka man, may wini-withdraw ka man. Kung pagal na ang katawan, sumusuko na. Masarap pa ba? Humingi kayo ng lakas sa Ama. Humingi kayo ng talino. Humingi kayo ng kapangyarihan na makayanan. At kung tapat ang pagdulog nyo, tulad ng sa salitang banal, sabihin nyo man sa punong ito'y mabunot at lumipat siya sa karagatan, magagawa ng Ama. Gawin mong malalim, malawak ang pananalig at pananampalataya mo tulad ng karagatan at makakamtan mo kung anong mabuti na dulot ng Ama sa buhay mo. Maari kang maging payapa sa simpl't payak na buhay. Makontento ka lamang, masisiyahan ka at magagalak. Kung ano ang nasa iyo, pasalamatan mo. Kung ano binibigay niya ay pagkakaloob pa, pasalamatan mo pa rin ito. At upang di mapagalang isip mo, ang wala sa iyo, huwag mo nang paghirapang mang masyado, kundi manalig ka't humingi ka hanggang binibigay, di mo alam, nasa sa iyo na pala. Yaon ang dapat sa tao. Hindi yung maghapon, ginugugol ang isip, sa kakaisip, sa paghahangad, sa pagnanasa, sa pag-imbot. May gabi pa, wala pang kapanatagan. Tandaan ninyo, paulit-ulit na lamang sinasambit, sa una ka lamang magpapagal. Sa pananampalataya, kapag ito'y nabuksan na sa iyo at naisabuhay mo na, kay gaan mo nang tinatamasa ang kalooban ng Ama. Sa unay para kang naghahanap buhay na namumuhunan ka ng puhunan mo. At kapag kumikita ka na, masarap na yung interes ng pera mo. Di ba ga? Gayon din ang pananampalataya. Sa una ka lang nahihirapan kung paano mo kikilalanin ang Ama. Kung paano mo hanapin ang mga salita niya, kung paano mo tatanggapin at uunawain ito, at kung paano mo mapapanahan. At kapag nasa iyo na, para ka na lamang sumasalo ng tubig na walang katapusan sa balon na iyong pinagkukuhanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Subukan niyo tao. Nang matanto niyong totoo tinuturan ko. Gawin niyo tao. Nang maramdaman niyo ang tapat na katotohanan ko. Tanggapin niyo tao. Nang mapatotohanan niyo sa buhay niyong hindi pagkabulang salita ko. At kailanman ay di kayo matitigatig, sapagkat kung tapat kayo, puso niyo'y Ama ang nasa inyo. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi baling nasaktan ng katawan mo, hindi baling nasugatan ng katawan mo, kung nabuhay ka naman tao at may pamamaraang nabuhay ka pa. Pagkatapos ng dinanas mo, wala na ang hirap na dinanas ng balat at laman mo. Ngunit paano kung pagkatapos ng lahat na iyo, ipatay ka pa rin pala? May napala ba ang dusa? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung nagtitiwala lamang kayo sa katapatan at katotohanan ng Ama, matutupad dito sa buhay nyo. Subukang gawin nyo at hanapin nyong totoo. Magbulay-bulay kayo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam,
nek karamanayahana, nek karamanayahana. Alala umbaga, kung ang lupang tigang na tigang, halos mga bitak na yaan, subalit nang lingapin ng ama't bigyan niya ng tubig, naglusak at nagputik. Tao, ambing kayo sa lupa, kayo nagmula sa alabok, napabayaan mang natigang, nang lingapin at maalala, diniligan at umapaw na wala ang bitak-bitak na yaan. Nagsanib, nagpantay muli. O tao, salita ni Constancia ay di maabot ito. Ngunit salita ko'y inulat ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Katulad mo, kay luwat na niyan. Nagsanib na. Halika rito. Ikaw. Ibagat ganyan ang sakit mo. Ngunit ang kinamtan mo, hindi niya kakantan. Ako nang nakadabatid noon. Itang miras keka, miras kaya. Uling magkaliwa kayo, ketang buri kung sabyan keko nga doa. May wawangis kayo. Dapot. May parehas kayo pin, dapot kayo parehas kamtan. Nunge mo naman miyagapan ng kantiken. Malambat na kang metigang kanita. At yun nakakita kang gabon, butol na ka kanyan. O sige, loklok na ka. Pila na kang banwa ken eh. Huling bayo ya pa kanita yun eh. O pa makatalakad. Anya, piniburi ko sabihan, nali, muli mang banwa. Uling ining pila ng banwa yun eh. Palagay mo. Cecilia. Pila ng banwa yun eh, Cecilia. Magwalo. O, dahil matulid na sabi, mo walong banwa, laya pa yun eh, tsuka kita, magbisikleta ka ne. O, i-Constancia, nabalo ito. Sige, luklok na ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan, pagharian kayong lubusan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, banal na Diyos at puspos ng habag.
Alam niyo po, pag ako'y at pag nasa pagkatao, nababalid na po ako sa Tagalog, ay sa Kapampangan. Pero ang Diyos ay magaling palang magkapampangan, ano? Dahil magaling siya talaga sa lahat. Kaya lang ayaw akong maging mayabang, ano? Kaya hindi lahat ng salita ay binibigay sa akin. Kasi baka nga naman ako yumabang Pero palagay ko naman di na mahalaga yung iba't ibang dialogue, yung lengguwahe. Ang mahalaga, matutunan mo ang iba't ibang kalooban ng kagustuhan ng Diyos. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Taga saan kayo? Ha? Taga saan? Bustos, kalapit lang. Matagal na yan. Alam ko. Matagal na yan. Bitak-bitak na. Pero, ganyan yung sa yung sa taga saan ba yun? Yung taga saan yun? Halika. Di ba ganito rin yung una niya? Ganyan din siya noon, namamaga, nagbibitak. Kaya lang hindi naman ito hordan para kunin ka, kalawkawin yung tubig at itubog ka doon. Kaya may pagbabata. At hindi rin ito yung Jerusalem para sabihin lang ng Kristo, tumindig ka. At pagkatapos ketong ay nawala na, ibaga, halika, eka. Tama baga? Kaya yung gumaganon sinusundan siya ng hanip. No, nakikita mo ba yon? No, may dumadapo, gumaganon. Kaya nanggagatalya. Nanggagatal. Nagkakati. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, ako gusto ko gumaling ka Di ko lang alam kung gusto ng Diyos yun, na gumaling ka. Pero ako gusto ko gumaling ka. No? Gusto ko gumaling siya. Saan kayo sa Bustos? Ha? San Pedro. Tagal na Hindi lang nasa 4th degree ng balat niya yan, naman. Hanggang 8 degrees, pag lumalim ng lumalim, ilang sanib na yan, ilang balat na. Pero walang imposible pa rin. Kung nakikita ng amang malalim at malawak ang pananalig nyo, yun ang ibig kong sabihin na pinauuna lamang. Ano? Sapagkat yun ang nakapagpapagaling. Narinig ninyo? Ang pananalig. Kaya kapag sa pananalig mo, sinabi mo, Panginoon, pagalingin ako. Susundin ka ng Diyos mo. Na totoo, buhay at makapangyarihan. Sapagkat alam niya yung nasa puso mo. Alam niya yung mithiin mo. Alam niya kung sino ka at ano ka. Dito kanya binabasa, hindi sa labas. Kaya, ang tao sumusuri sa panlabas na kaanyuan, ang Ama dito. Ang tao nakikinig sa sinasabi ng kapwa niya, ang Ama hindi, bumabasa siya dito. Buhay ba ang Ama? Kaya, yung mga sinasabi ng tao, alam niya yon. Kung totoo yun o hindi. Yung sinasabi ng tao, alam niya yon. Kung dito nga nagmumula o sanguso. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Anong pangalan mo nga, anak? Kay. Kay. Kay, nakikinig ka ba? O sige, pag nakikinig ka,
Diretso na itingin mo. No. Diretso. Diretso ka lang ang tumingin. Pag diretso ang tingin, hindi na mailap. No. Kapag yung leon at tigre, lumalakad dyan, mailap. Sabi ng ulo. Ganyan. Kasi, bakit? Yung ugali nila iba. Tama ba? Ganyan din yung taong may ugali, mailap. Mailap. Hindi diretso. Hindi patag. Hindi patag ang kalooban, hindi patag ang kaisipan, hindi diretso ang kabutihan. Kaya, mahirap makarinig, mahirap makatanggap, mahirap mabagong ganap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Di ako magtutura ng di totoo. Baybayin nyo sa banal na aklat ang tinuran ko. Lahat mababasa nyo ito. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi yan puti, putlak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Laban. Ano? Laban. Bingi. Mahina. Mahina. Lahat mahina. Kaya kailangan, bago dumating sa buhay ng tao yung nagkasakit, maliwanag na isip, ano? Maliwanag na yung pandinig sa kalooban ng Ama. Maliwanag na yung pagtanggap sa puso para sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Manalig, manampalatayang tapat, magagawa ng Ama ang inyong nasa sa tapat ninyong pagtitiwala sa Kanya. Narinig ninyo? Sabihin mo at matutupad. Gawin mo ang para sa Ama. Ibibigay niya ang kapangyarihan para matupad ang nais mo na mabutit makabubuti para sa buhay mo. Buhay bang Diyos? Sumainyong paghahari, mapuspos kayong lubos, liwanag ay kamtin, paghahari nyo, na bilang sa sariling mawala at ang paghariin nyo'y Ama. Sa buong buhay nyo, huwag kalilimutan, huwag kaliligtaan, huwag nyong iwawaglit, huwag nyong lilisanin, sa puso nyo'y kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, dahil tapat at totoo ang Diyos, magsihayo kayong may galak. Tama po ba? Magsihayo kayong may galak. Kamtin ninyo ang tunay na galak. Tayo na po. Teka po, hindi pa tapos yung tayo na. Tayo na pong magsiuwi. May misyon po kami muli eh. Kaya may bukas pa. Bukas walang misyon. Pero diretsong gawain. Kaya pwede ang bendisyon bukas. Bukas